A few moments earlier. Boyfriend on demand or in demand yata. Ito aralin ko. Morning guys, yes. I'm back to vlogging. So, it's currently 7:15, 8:30 yung class ko. So, yeah, is muli gamit ko sa bag and then I shower and then kakain. Gift to ng friend ko. Hindi pinay gamot. Skin asthma ko. Of course, guys, hindi mawawala. Curfew. Ang iPad, power bank, itong case. Itong ballpen case natin na iba't ibang kulay. Guys, snacks. Guys, hindi mawawala tayo. Fill lang natin tong alcohol ko. Kasi hindi mawawala yung part ng araw-araw ko na yatang buhay is yung pag-deliver ko ng business namin. Nagtitinda kami ng mushroom chicharon. Halos araw-araw din ako nagdi-deliver sa school. Hindi man araw-araw may bumibili pero paunti-unti nababawasan yung stock ko dito sa Baguio. So, kain guys. Ulam ko sinigang. Brush na ako ng teeth and then patuyo ng hair tapos skincare. Oh guys, pasok na tayo. Let's go. Picture. Yum. Yummy dynamite. Guys, nanonood na ako ng K-drama. Ito yung bagong K-drama ni Jisoo na Boyfriend on Demand or in Demand yata. Ito yung gusto kong pinapanood right now na K-drama. Yung very light lang kasi lately sobrang heavy ng K-drama. Tapos ang dami na leading man nandito. Hindi ko na alam yung mga names nila pero ayun. So yun lang. Feeling ko, deserve ko naman to kasi ang dami kong pinagdaanan the past few weeks and tatapos-tapos lang ng prelims kasi yung mga gawain ganap ko sa buhay. So, ito lang yung pahinga na, alam mo yun, ngayon pa lang nakakapagpahinga talaga. So, ito sobrang ganda pa ng Jisoo. Ito siya. Anyway, nag-improve. Mas sabi ko, nag-improve yung acting niya. Yung Snowdrop kasi medyo, tapos yung next niya na, yung isa naman yung may zombie. Something medyo, pero ngayon talaga, nag-improve talaga yung acting niya. So, more Jisoo on K-drama, please. Ang napansin ko lang sa kanya is, okay lahat ng facial expressions niya, tapos yung nag-critic ng actor. Okay na lahat, ang ganda rin ng emotions niya, on point, hindi siya awkward. Tapos yung paggalaw ng mask, kasi dati naiiyak siya, parang ganun, parang medyo awkward pa siya sa camera, pero ngayon talagang okay na siya. Same time, yung mga facial expressions niya, on point lahat. Ang napansin ko lang sa kanya is kailangan i-improve yung walk. Pero feeling ko wala na yun, okay na yun, wala na akong pakiramdam kasi ang ganda talaga ng expressions niya talaga on point. Ano guys, so nag-ayos lang ako ng gamit ko, pati itong lamesa. At the same time, nag-urong lang din ako. Tapos sinayos ko yung lagayan ko ng sapatos para mas organized lahat ng gamit ko. Medyo nakaayos siya. So right now, what will I do is I will just study kasi
kailangan natin mag-aaral. It's midterm season. It's midterms for our auditing practice or audit. Tapos na kami ng prelims. Ang prelims namin ay buong asset. Last sem, ang topic namin is asset. Buong sem yun. Tapos this prelims, we started with PPE and intangibles. Tapos ngayon, it's the midterms and we only have like around 6 meetings left. Nakaalis na dun yung 2 araw for quiz. At aralin ko. Yes, this whole book. I better start now. Kasi ang dami. So, ayan, isang buong libro na to for a week. Kasi si Papa, binigyan niya ako nitong planner. 2026 small planner. May planner pa ako dun na malaking notebook. Ito siya. Notebook siya, but then hindi ko siya masyadong ginagamit kasi malaki. But I really like this one. Ayan yung, ayan. Dami ko na isulat. And I color code it. I have color coding as well. Pati sa mga kailangan kong gawin. Para, mas gusto ko kasi na may kulay. Masaya ang buhay kapag may kulay. Magulo ba yung ibabaw? Hindi yan magulo guys. Maayos yan. Mukha lang magulo. Kasi ito yung bag ko. So guys, nakatapos na ako ng maraming task. Org works naman. Anyway, hindi ko rin alam kung bakit ang dami ko sinarihan, pero masaya naman. So guys, nagpalit ako ng damit kasi nag-video ko for one of my orgs. And right now, I will be studying again. Tapos pamaya-maya mag-shower na rin ako. Guys, nagmamadalin ako kasi it's 7:48. May research meeting kami ng 8 sa campus. So, cute pa. 8 a.m. na. Nandun si mom nag-chat na yung sa group ko. Anyway. Ngayon pala po pag because it has already been identified. yung daming chick. Ang tagal. Paano score niyo dito? Paano score? Ano sabi-sabi? Ang concept of patay. Pinggan. Ano pa tayo? Sabat mo sabi. Mali din ako dyan. Yun ang limani ko. Dito mo. 4? Ano yung sagot sa 4? 8. Ay, dito. Hello guys, inayos ko lang yung sapatusan ko and then magbababad na ako ng damit kasi maglalaba ko ngayon kasi it's Tuesday. So, ayos naman na siya. Hindi ko alam kung bakit siya tinumba. Okay na yun. Tagal. Okay, drama break before maglaba at mag-aral. Masarap pala. Hello guys, tinapos ko lang yung K-drama ni Jisoo na Boyfriend on Demand. Mag-aaral na tayo. Hello guys, nakapaglaban na ako. Pahinga lang ako saglit kasi pamaya-maya ko yung isasampay. Then mag-aaral ulit ako. Nung naman, wala naman masyadong ganap. Pero for some reason, feeling ko pagod na pagod ako. Nakita niyo na may reaction ko sa course ko kanina. Okay naman, kasi mataas siya. 2 quiz, pati exam mataas. Pero I have this feeling na why is it still not enough? Why am I still not enough? Or why am I still not feeling enough? Yun lang naman. So baka magpahinga muna ako. Nag-emote. Anyway,
this feeling, guys, is normal because there are a lot of times where I don't really feel good about myself, even though I've already did a lot, I've already accomplished a lot in my task or during the day, or if I got good grades. Sometimes there's really this feeling na hindi talaga ako nakokontento. So what do? I tell myself that it will be okay. Maybe in a couple of minutes, hours, or days, I drink my comfort drink, which is hot choco, or I even make sure to spend some time the next day with my friends, in which I look forward to. Para lang you look forward ako. Ganyan, right now, I'm feeling very, very down. Kinabukasan, syempre, kakain ako ng lunch. That simple lunch in our school canteen with my friends would heal me a lot. To tell myself and to remind myself that sometimes it's really okay to be so down. That there's nothing wrong. Kapag feeling ko hindi pa rin yun enough, I just move. Hindi naman yung not move on, just take action. Instead of really dwelling emotion, that negative thoughts, those negative emotions, I just move. I take action or do my hobbies or write it in my diary. Because sometimes writing it in my diary makes me feel good afterwards. Na pagkatapos kong ilabas yung sama ng loob ko sa diary or sa journal ko, nawawala na kagad yun. Or kung hindi man nawawala, nababawasan na yung bigat na nararamdaman ko. Or minsan to cope up with everything or to really know kung saan ba talaga nag-uugat. Kasi most likely sa pag-aaral ko lang naman. So I take action, I study, or maybe sometimes it's just a sign to slow down and rest. To continue again later and keep telling myself, you did well and we'll keep on doing it. And of course, I end the day